Magandang araw po muli sa ating lahat at welcome po sa channel na ito. For today's video, may pag-uusapan tayo or i-discuss about sa karanasan or experience ko sa pag-renew ng aking driver license, which is yung driver license natin ay na-expert na. At good news na nakapag-renew ulit tayo ng ating lisensya. Before we get started, I just want to greet you a Happy New Year sa ating lahat. Nawalan po na tamang pag-okay sa ating positive look forward sa ating life at magkaroon ng blessing sa dating na taon na ito. At smartayin tayo lahat sa ating mga layunin at mga gagawin natin dito sa panibagong taon na ito. And before we get started, to discuss this driver license renewal o karanasan ko sa pag-renew ng driver license renewal, I introduce myself. By the way, I'm Mike Moto TV. Ay gumagawa po ako ng mga content or videos about tutorials, road safety tips, and travel vlogs and motovlogging videos. Kung bago ka lang, napadaan or interesado ka sa video na ito, huwag mo namang kalimutang i-click or hit ang subscribe button and notification bell para updated ka pa lagi sa mga videos and content na i-release natin sa channel na ito. And I also have social media pages like Facebook and TikTok. Paka-check na lang sa description ng video na ito sa baba for the link that you can land it on that social media pages. And nasabi ko nga na ang didiscuss natin ngayon sa araw na ito ay ang aking experience sa pag-renew or ayun nga, driver license renewal dito sa Land Transportation Office or LTO. So simulan natin, guys. So, ayun nga, discuss na nga natin yung karanasan ko sa pag-renew ng driver license renewal. And sobrang saya ko dito sa driver license renewal na ito na na-extend ang validity ng ating driver license. So, kung dati, 5 years na yung validity ng driver license natin, ito po ay naging 10 years na. So, 10 taon natin makakasama ang ating driver license upang magbigay sa atin ng legalidad, upang magkaroon tayo ng pribileyo sa paggamit ng isang motorized vehicle like ng ating mga motor sa pampubliko, pribadong kalsada dito sa Pilipinas. So, paano kung nga ba nagkaroon ako ng 10 years validity driver license dito? Of course, number 1 na requirements dyan ay no pending violation ka or there's no alarm na na-involve ka sa isang traffic violation or any comprehensive related issues sa LTO or any enforcement na nagkaroon ka ng problema sa lisensya mo. Like, for example, natikitan ka ng isang LTO officer, enforcement, law enforcement agency, mga police, something like that, na nagkaroon ka ng paglabag sa batas trapiko or any related cases, something like that. Na-discuss ko na nga kung anong reason kung bakit tayo nagkaroon ng 10 years validity period ng ating driver license. Yun nga, wala tayong nagkaroon ng alarm or any pending violation sa LTO. Malaking blessing ito sa atin kasi 10 years na nga yung validity ng ating driver license. So, sulit natin pag-uusapan ay yung mga steps or napagdaanan natin bago tayo makapag-renew ng ating driver license. So, the first step at ang unang hakbang ng ating pag-renew ng ating lisensya ay kailangan ka na pong magkaroon ng online account.
sa pag-renew ng ating driver license dahil ngayon po ay mga online na po ang ginagamit ng LTO para sa kanilang mga transaksyon. At yung tinatawag na itong kanilang online platform ay LTMS portal. So, papakita natin dito sa screen or sa video na ito ang steps kung paano tayo mag-login or pumunta sa LTMS portal before tayo mag-take ng steps or hakbang para sa pag-driver license natin. So, panoorin natin to guys. Alright, welcome back again. So, andito na nga tayo sa tutorial natin about sa pag-proceed sa LTMS portal or ng LTO. So, gagamit lang tayo ng mobile phone dito. So, just open a web browser. Just click Google Chrome. So, ayun na nga. Type lang natin LTMS portal. Yan. Then, click go. Then, makikita natin immediately yung website ng LTMS, ng LTO. Then, pagka-click mo nun, ito na yung head page nila ng LTMS portal. Kung may account ka na sa LTMS portal, just click login. Katulad ko, meron na akong account sa LTMS portal. Then after that, just put the email address or LTO client number na natandaan mo or pinrovide sa'yo ng LTO noon nung pag-login mo dito sa LTMS portal. I-blur ko po itong part na to for privacy concern. Then click put the password. Then click sign in. Then after that, we successfully login sa portal ng LTO, which is LTMS portal, at papakita natin yung mga some features about dito sa portal to, like the digital ID. Let's check that. Then yun na po. Then licensing. Dito sa part na ito ay makikita mo na agad kung ano yung concern do sa pagbisita mo dito, which mag-a-appear dyan na kung expired na yung license mo, na need na ng renewal. So pakita rin dito natin sa screen yung other features like yung motor vehicle na nakapangalan sa'yo. Sa akin kasi yung sakin natin ay hindi pa nakapangalan sa atin, so wala pa tayo dyan. So let's skip that and let's check other items here. Then let's check, yan nga po, wala tayong naging pending violation sa LTO, so 0 points tayo. Dito rin makita natin kung may mga na violate tayo, pending violation, something like that sa section na to dito sa LTMS portal. Then close na natin. Sunod natin ipapakita sa video ito ay yung paano kumuha ng online validation exam na requirements sa pag-renew ng driver license. So, let's proceed on that. Alright, nakita na nga natin, nasaksihan natin dito sa video na to kung paano tayo mag-login or pumunta sa LTMS portal. So, since nakapag-login na tayo or nakita na natin yung LTMS portals, ay ang sunod nating steps ay kailangan po nating umexam ng comprehensive driver license exam or CD online validation exam.
Ito nga pong CD online validation exams ay pwedeng mo i-take online using LTMS portal. And papakita natin sa video ito kung paano natin or paano mag-proceed dito sa CDE or Comprehensive Driver Examination dito sa video ito. Panoorin natin ito, guys. So, let's go back again. So, ipapakita natin ngayon kung paano i-access yung pagkuha ng online validation exam, which is one of the requirements para makapag-renew tayo ng driver license natin. So, gagamit ulit tayo ng mobile phone dito para mag-proceed sa steps na yon. So, go back again sa LTMS portal. Then, click mo lang yung icon na yon sa top side. Then, choose CDE Online Validation Exam. Then, after nun, maglalabas to. Since nakakuha na ako ng CDE exam last time, which nakapasa tayo, mag-show tong item na to. So, to proceed to another exam, hindi na mag-show yan, which is you need to tap Start Exam. Then, tap English. You want to take the exam with is English, and then ito po yung mag-a-appear dyan. Yung exam pong ito ay up to 25 questions. Kailangan masagutan mo siya ng 20 correct answers or 80% up to 25 para makapasa. Alright, konting tips lang bago tayo mag-proceed para kumuha ng CDE validation exam ay kailangan mo munang mag-review. So may available reviewing materials na pinrovide ng LTO na makikita din sa LTMS portal. So panoorin natin itong video, guys, kung paano mag-proceed doon sa reviewer na binigay ng LTO dito sa LTMS portal nila. Then ang next po nating explain ay yung before tayo mag-take ng CD exam, it's good to know na mayroong reviewer na provide ng LTO para may idea tayo na isasagot sa CDE online validation exam. So, pakita lang natin yung video. CDE online validation exam, just click the icon again at the top right. Then, click the driver license renewal course. After that, ito yung lalabas. Ito na po yung mga reviewer. May yung isa audio visual kung saan ito yung mag-show sa videos na in-upload ng LTO, which is embedded sa YouTube channel nila. Yan. Ito po yung sample ng ano nila, Comprehensive Driver Education Program na pinrovide ng LTO dito sa LTMS portal. Napakalaking tulong na bagay na ito dahil isa ito sa one way para maging responsable tayo habang nagmamane tayo or ginagamit natin ng ating vehicle sa pampublikong kalsada or pribadong kalsada dito sa Pilipinas. Kakibat niya ng mga rules and regulation also about traffic rules and regulations. Yan. Mga road safety tips, something like that. Galing. Then, other than sa audio-visual, comprehensive driver reviewer, meron din silang presentation materials kung saan magpapakita dito some of the road safety na nagsoshow some slideshows, presentations. Ayan. Ayan yung sample steps or na makikita dito sa
driver education presentation materials na makikita dito sa LTMS portal. Yan. So, for more information, you may go ahead to visit the website of LTO, which is LTMS portal, na pinakita natin yung instruction kanina kung paano mag-proceed dito. Alright, nakita na nga natin dito sa video ito kung paano mag-proceed dun sa CD reviewer na pinrovide ng LTO na makikita din dito sa LTMS portal. So, another tips na bibigay ko sa inyo ay tungkol doon sa CD content ng exam na yon. Yung exam na yon ay 25 choices, multiple choice siya. Mamimili ka na lang kung anong yung best answer doon sa tamang sagot na yon. Ang content ng exam na yon ay all about something laws or mga batas, trapiko, at mga Republic Act, something like that, mga traffic rules and regulation na alam naman natin na kailangan nating malaman to before tayong magmaneho or gumamit ng isang sasakyan sa pampubliko or pribadong kalsada dito sa Pilipinas. Good news, yun nga pagkuha natin ng online validation exam ay nakapasa tayo. Ang alam kong passing rate doon sa online validation exam na yun ay 80% na yata. So nakakuha tayo ng pasakong grado at pwede na tayo mag-proceed sa next step para makapag-renew tayo ng ating driver license. Alright, so nakapasa na nga tayo sa online validation exam na pinrovide ng LTO because this is one of the requirement para makapag-renew tayo ng ating driver license. Ang sunod nating gagawin or next step ay kailangan mo na mag-proceed sa isang LTO accredited clinic para sa iyong medical. Opo, tama po kayo. Kailangan kong magpa-medical at isa po itong requirement ng LTO para makapag-renew po tayo ng ating driver license. So, ano ba yung mga tinatanong or kailangan dun sa medical na or dito sa exam na ito? In regards po sa experience ko sa pagpapamedical sa isang LTO accredited clinic ng LTO, ang una ko pong karanasan doon ay nila yung previous driver license ko. Kinuha po nila yung information ko and after that, kinuha na po ako ng mga vital signs like height, weight, something like that. Then after that, yung sa mata po natin, yung eye test, kailangan po ay 20/20 yung ating visual para makapasa sa medical exam. And at the same time, interviewin ko doon ng isang accredited doctor for medical na ito sa LTO accredited clinic about something like sa kalusugan mo, ano mga history mo, mga physical condition. Parang nagpi-physical exam ka before kang proceeds or mabigyan ng fit to work to drive. And about nga po pala doon sa nagastos ko for medical exam, ay gumastos po ako ngayon na nagkakalagang 500 pesos po para sa medical exam na yun. Nag-i-smooth naman nga yung medical exam na yon na nagkaroon ng positive result para makapag-proceed na tayo sa next step ng ating pag-renew ng ating driver license. And good news, nakapasa naman tayo sa medical exam. Dito sa medical exam nito na kailangan nating pagdaan or one of the requirements para makapag-renew ng driver license. So let's proceed
sa next step, which is after nating magkaroon ng medical exam at nakapasa tayo dito sa medical exam, ay kailangan mo nang i-bring yung online validation exam, hard copy yun, at saka yung old driver license mo, then yung medical exam mo, and kailangan mo na mag-proceed sa LTO para mag-process na yung driver license mo. Alright, so next step na nga natin ay pupunta na tayo sa LTO para may process na natin yung driver license renewal. Pumila nga ako doon sa LTO office para i-process na yung ating mga dokumento like yung online validation exam hard copy. Kailangan dala mo yun. Yung medical exam result, kailangan mo rin yun. Then yung all driver license mo, kailangan mo din yun. Kasi ito yung mga requirement para may proseso nila yung driver license mo for renewal. Then, after that, I take some waiting time for a couple of minutes at mabilis naman yung process. And the next step na after this is kailangan mo ng payment ng fees para sa pag-renew ng driver license. So, papakita natin sa video ito ang official receipt na natanggap ko sa LTO about sa cost ng pag-renew ng driver license. So, about do sa other expenses natin sa pag-renew ng driver license natin sa LTO, ay gumastos po tayo dyan ng 660 pesos. Yung license fee na 585 at may penalty fee po tayo na 75 pesos na binayaran because yung pag-renew ko po ng lisensya ay lampas na po doon sa due date, which is yung basehan po ng pag-renew ng ating lisensya ay yung birth date po natin. Lumampas na po tayo kaya nagbayad po tayo ng penalty fee. So ayun nga, next step na nalaman na natin at naipakita dito sa video ito, sample ng official receipt na naging expense or naging gastos natin sa pag-renew ng driver license. Ang sunod na nga nating step para dito sa driver license renewal natin ay releasing or maghihintay tayo doon para matanggap na natin yung bagong lisensya natin with 10 years validity. Kailangan doon sa pag-claim ng driver license mo ay papakonfirm sa iyo kung tama yung mga information na naka-indicate doon sa driver license na yun before nila i-proceed or ibigay sa iyo yung copy ng driver license mo. So, ayun nga, successful ang ating pag-renew ng ating driver license at na-claim na natin yung driver license, which is ito nga po, ito ko dito sa screen, sa video natin, ang ating bagong renew na driver license with 10 years validity. Good news naman, nakakuha tayo ng plastic driver license na available na ngayon sa LTO. So, for more information about something dito sa pag-driver sa driver license nito, we'll release also some vlogs about dito sa pag-renew ng driver license na ito. Alright, napakita na nga natin or nasasaksihan na nga natin din sa video ito ang karaniwang steps, requirements at mga kailangan upang makapag-renew tayo ng driver license sa Land Transportation Office or LTO. And I hope so na naging malaking tulong to sa mga kapwa na motorista natin or viewers about sa pag-renew ng isang driver license. Congratulations sa atin na nakakuha tayo ng 10 years validity sa driver license natin upang magkaroon tayo ng legalidad para magamit natin ng isang motorized vehicle para sa pampubliko or habang tayo nagmamaneho
or ginagamit natin ng kalsada sa pampubliko or pribadong kalsada dito sa Pilipinas. May katanungan po kayo, suggestion or komento, huwag niyo po kakalimutang i-comment sa section box ng video ito para masagot po natin yung mga karaniwang question niyo po about sa pag-renew ng driver license. Maraming salamat po sa inyo. Alright guys, dito na nagtatapos ang video ito about sa something tips or tutorials para sa pag-renew ng ating driver license. Muli, magkita-kita tayo sa panibagong update, content, or video na i-release natin sa channel na ito. Muli, ito si Mike Moto TV or Mike Moto Vlog. See you again guys! Yeah!